Eto na yung battery niya. May bracket pa dito. Sa totoo lang, okay naman sana yung design niya. Ang napapansin ko lang talaga, itong sa tornilyuhan. Ayan o. Tapos yung tornilyo niya, mahaba at maliit. Kaya kapag kinalawang yan, kagaya nito, bago pa lang yan, kinakalawang na. Paano pag tumagal pa yan? Kahapon, may pinagawa sa akin sa loob. Meron kami ditong isang high ace na bagong modelo. Yung mahaba yung harapan. Ang trouble lang naman, na-discharge yung battery. Dahil yung sasakyan na yon, madalang lang gamitin. At yung mga sasakyan namin dito, merong mga accessories na direkta sa baterya. Kagaya ng mga radio communication, yung GPS, puro direkta yan. Kaya pag matagal hindi nagagamit yung mga sasakyan, meron talaga mga nadi-discharge. Nung tiningnan ko nga, ayaw nang umandar. Mahinang-mahina na yung ilaw sa dashboard. Nung tinanggal ko yung battery, doon ko napansin na sa high ace, merong okay sanang tingnan yung design. Malinis naman at madali namang magtanggal. Ang problema nga lang, yung tornilyo niya maliliit. Maliliit lang yung tornilyo niya. Ang yabing gagamitin lang doon yung digis. Tapos expose sa ilalim yung tornilyo. Mahahaba yung tornilyo, lampas doon sa ilalim. Kaya madaling kalawangin. Ang problema niyan, kapag bago pa walang problema. Pag naluma at kinalawang yung mga tornilyo na yan, dahil maliliit, posibleng maputol. Pag naputol, yun ang problema. Maliit na problema, lalaki. Ito takip dito yan. Pero hindi pa rin natin makikita yung battery. Kahit tanggalin natin yan, hindi pa rin natin mapapalitan yung battery niyan. Kaya ipapakita ko ngayon kung paano yung pagtatanggal ng battery niyan. Ito muna itatanggalin natin. May mga tornilyo yan dyan. Ito pa. At pagkatapos ito naman. May mga tornilyo din yan. Ayan. Nasa loob niyan yung battery. Ito na yung battery niya. May bracket pa dito. Sa totoo lang, okay naman sana yung design niya. Ang napapansin ko lang talaga, itong sa tornilyuhan. Ayan o. Tapos yung tornilyo niya, mahaba at maliit. Kaya kapag kinalawang yan, kagaya nito, bago pa lang yan, kinakalawang na. Paano pag tumagal pa yan? Kaya para sa akin, mas maganda siguro kung mapapalitan natin yan nung stainless. Meron naman siguro sa atin. At eto naman nga pala yung battery niya. Mababa siya, tapos yung connection mas mababa pa. Kaya yung ibang battery, hindi pwede. Dahil didikit siya dun sa may cover. Kailangan talaga, ganun din. Pero ang talagang concern ko lang dito, itong sa mga tornilyo. Kagaya niya, no? Kinakalawang na agad. Mas mainam kung mapapalitan natin nung stainless. Okay naman sana yung design niya. Pati yung pagtatanggal niyan, madali lang naman. Kahit hindi masyadong marunong sa automotive, pag nakita yung sistema, madali lang tanggalin. At malamang meron din magtatanong yan na ano ba yung pwedeng gawin. Para sa akin siguro naman sa atin meron mga nabibiling mga tornilyong stainless na millimeter.
palagay ko yun ang pinakamainam. Kung hindi naman, kung sakaling magtanggal at ibalik uli yung mga tornilyo, lagyan agad ng krasa para protection lang, para hindi basta-basta kalawangin. Pero kung mayroong makukuhang stainless, palagay ko ang the best na solusyon doon yung stainless na tornilyo. At yan lang po muna sa ngayon mga kabayan. Sana po nagustuhan nyo rin yung video natin ngayon at maraming salamat po doon sa mga laging nanonood mga in-upload ko.